Habang nauusyoso si B sa gusto niyang bilhin, magalang siyang binati ng may-ari ng tindahan, at malugod siyang tinanggap sa tindahan nito. Tinanong siya nito kung nagbibenta ba ito ng gunting panggather, ngunit umiling ang dalaga. Dahil interesado siya sa kakayahan ni Takeru, ipinakilala niya ang sarili bilang si Rebel at nag-alok na gumawa ng pasadyang gunting para sa mga gawaing panggather nito. Isiniwalat niya na ang kanyang amo, si Grouthouse, ay isang mahusay na panday, ngunit tatanggap ito ng malaking bayad para sa kanyang trabaho. Hiniling ni Takeru na makita siya, kaya isinama niya ito sa loob ng kanyang tindahan. Doon, nakita ni Takeru ang isang grupo ng mga panday na nagpupukpok ng mga espada, at sinabi ni Rebel na ang mga panday ang nagbigay inspirasyon sa kanya na magtrabaho rin ng husto. Pagkatapos, dinala niya ito sa silid ng kanyang amo, at nagtaka ang dwarf kung sino si Takeru nang ipaliwanag ni Rebel na siya ang sikat na taga-gather na pinag-uusapan ng lahat sa bayan nitong mga nakaraang araw. Naging interesado si Grouthouse. Naisip din ni Rebel na magagamit nila ang mga kakayahan ni Takeru upang mang-alap ng ilang bihirang either-or para sa isang espesyal na espada na gagamitin sa isang paligsahan ng espada. Nalito si Takeru sa pangalan ng Or habang tumatangging magpadala si Grouthouse ng magmimina sa mapanganib na minahan ng ruhay. Gayunpaman, patuloy na nakikipagtalo si Rebel sa kanya at sinubukang pilitin ang kawawang dwarf na sumang-ayon sa kanya. Galit na tumanggi si Grouthouse, ipinaalala kay Rebel na ang mga minahan ay puno ng mga mapanganib na demonyo. Sa oras na ito, nang mabanggit ang mga demonyo, naging mausisa si Takeru, at tuluyang nawala ng enerhiya si Rebel. Binalaan siya ni Growlers na kung babaliwalay niya ang buhay ng ibang tao, hindi siya kailanman magtatagumpay bilang isang dalubhasang panday. Natuwa siya na ang kanyang apprentice ay nagsisikap ng husto na iligtas ang kanyang trabaho. Ngunit walang paraan na mapipilitan niyang isugol ang buhay ng isang kabataang tulad ni Takeru. Sa mabubuting salita ni Growlers, sumuko si Rebel sa kanyang ideya, ngunit nag-alok si Takeru na hanapin ng Or kung papayag silang magpanday ng gunting para sa kanya bilang gantimpala. Nang makita ang pagkagulat ng panday, kumuha siya ng kuko ng alimango mula sa kanyang bag. Namangha si Growlers na nagawa niyang talunin ang isang halimaw na may B-rank ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Takeru na walang kalaban-laban ang mga halimaw sa kanya, kaya madali niyang magagalugad ang mga minahan. Kalaunan, tumungo si Takeru sa mga minahan sakay ng isang karwahe kasama si B, na nasa sabik ng kumain pa ng karne ng alimango. Sinabi niya sa batang dragon na naubusan na sila ng mapanganib na pagkaing dagat, habang ang ibang mga pasahero ay nag-aalala tungkol sa mga kakaibang pangyayaring nangyayari sa mga minahan. Pagkababa niya sa karwahe, nakita ni Takeru ang isang kwadre ng kabayo habang iniisip niya kung gaano kaganda kung magkakaroon siya ng sarili niyang kabayo. Nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Tumabas na ang elf na nakilala niya sa kagubatan ay nakikipagtalo sa negosyante ng kabayo na ang higanteng bola ng balahibo na ibinibenta niya ay talagang isang uwak. Bamantong hininga ang lalaki, sinasabi na iyon ang kanyang mga kwadre. Itinuturing nilang kabayo ang anumang hayop na maaaring sakyan kaya patas na laruin nila ang mga ibon. Kumalma siya pagkatapos ng kanyang paliwanag at sinabi sa kanya ng tindero na makakahanap siya ng isang purong kabayo malapit sa kaharian ng mga dwarf. Napansin ni Takeru ang elf na patungo sa parehong direksyon niya at naghanda siyang mangalap ng ilang materyales kasama si B. Sa kagubatan, nangalap siya ng isang kumpol ng moonlight grass, iniisip na sulit ang biyahe. Bigla siyang nakarinig ng isang malakas na ugong at natagpuan ang babaeng elf na gutom malapit sa isang puno. Habang humihingi ng tubig ang walang bahay na elf, binigyan siya ni Takeru ng pagkain at nagtataka kung bakit palagi siyang nagiging pulubi. Habang tumatayo ang babae upang magpasalamat sa kanya, naamoy ni Takeru ang natural na amoy nito. Dahil sa pagkasuklam, mabilis siyang gumamit ng malinis na spell upang linisin ang mabahong katawan nito. Nagulat ang elf ngunit mabilis na napangiti ng mapagtanto na malinis ito. Sinabi ni Takeru na ayaw lang niyang masira nito ang kanyang pantasya tungkol sa mga dalisay at maselang elf. Nagpakilala ang babae bilang si Velbrolite. Medyo mahirap tandaan ni Takeru ang kanyang buong pangalan, kaya't tinanggap na lang niya ang Brolite. Nag-alok si Brolite na bayaran si Takeru para sa pabor, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Gayunpaman, pinigilan siya nito, sinabing hindi niya hahayaang tulungan siya nito ng libre gaya ng kanyang iginiit. Natuwa rin si B na mayroon ng isa pang kaibigan, na naging dahilan upang tuluyan siyang tanggapin ni Takeru. Pagkatapos, habang ipinagpapatuloy ni Takeru ang kanyang gathering, sumugod sa kanya sina B at Brolite dala ang mahahalagang dumi ng halimaw. Sinabi niya sa kanila na isa lamang itong normal na bato, na ikinagulat ng dalawa habang paulit-ulit silang bumabalik na may dalang mga kalokohang basura.
Napagtanto ni Takero na ang utak ni Brolite ay kasing laki ng maliliit na mata ni B. Habang papalapit na ang gabi, naisip ni Brolite na magtayo ng bonfire. Naisip ni Takero na hindi nila kailangan ito dahil mayroon siyang mga mahiwagang bato, ngunit ipinaliwanag niya na ang pag-iiwan ng mga bakas ng apoy ay nagpapalam sa ibang mga adventurer sa lugar na ligtas na magcamping doon. Di nagtagal, bumalik siya na may dalang malaking troso sa kanyang balikat, inihagis ito sa hangin, at hiniwa ito ng pahapyaw gamit ang kanyang mga punyal. Nang lumapag siya pabalik sa lupa, humanga si Takero sa kanyang lakas at nagpas siyang suriin ang mga istatistika ng kanyang mga punyal. Nagulat siya nang malaman na may mga A-ranked artifact. Napagtanto niya na si Brolite ay talagang mula sa isang maharlikang elf. Maya-maya, nagluto siya ng masarap na pagkain gamit ang panggatong na dala ni Brolite, at sinubukan ito ng isang tuwang-tuwa na Brolite. Agad siyang nahumaling sa isang pagkain, pinuri ang luto ni Takero. Habang kumakain pa siya, ang babaeng elf ay tila nasa langit, at naisip ni Takero na nagpapalabis siya. Pagkatapos, sinubukan ni Brolite na magsalita ng puno ang bibig, kaya pinaalalahanan niya itong nguyain muna bago magsalita. Tinanong niya ito kung papunta na ba ito sa mga minahan at tumango si Takero at tinanong siya kung ano ang gagawin niya. Ipinaliwanag ni Brolite na naghahanap siya ng isang magandang puting Pegasus para sa kanyang nakababatang kapatid na si Lord Akara. Matapos baguhin ang seryosong usapan, napagtanto ni Brolite na nilibre siya ni Takero ng isa pang libreng pagkain. Bilang kabayaran, naisip niya kung maaari ba itong maging bodyguard niya, at hiniling niya na linawin ang kanyang mga tungkulin sa trabaho. Tumango siya, sinabing maganda kung matutunan niya ang mga pangunahing kasanayan sa kaligtasan mula sa kanya, ngunit naisip ni Brolite kung iyon lang ba talaga ang gusto niya. Tumango si Takero, iniisip na humihingi na ito sa kanya ng isang malaking pabor. Bumantong hininga si Brolite na sinasabing ang kanilang pangalawang pagkikita ay maaaring dahil sa tadhana, at tinanggap niya ang alok nito na maging bodyguard niya. Sa kasamaang palad, pinagsisihan ni Takero ang kanyang desisyon makalipas ang 30 minuto nang magsimula itong humilik ng mas malakas pa sa isang jackhammer kasama si B. Kinabukasan, sinundan ni Takero si Brolite sa isang tulay sa ilog patungo sa kaharian ng mga dwarf. Habang papunta sila sa lungsod ng mga dwarf, ang unang bagay na napagpasyahan ni Takero na hanapin ay ang pagkain. Nakahanap sila ng isang magandang restaurant na makakainan, kung saan buong pagmamalaking inihain sa kanila ng waitress ang ilang makatas na meat roll. Pagkatapos kumain, pinuri ni Takero ang masarap na lasa ng tinapay, at naisip ni Brolite na ang pagkain ay kasing sarap ng sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Naging mausisa si Takero tungkol sa kanyang kaibigan, kaya isiniwalat niya na ang kanyang kaibigan ay isang taong butiki. Sa pag-iisip kay Clay, sinabi niya rito na matalik din siyang kaibigan ng isang taong butiki. Pagkatapos ay nagsimulang magyabang si Brolite tungkol sa katayuan ng kanyang kaibigan, na isiniwalat na ginawaran siya ng titulong Holy Dragon Knight ng Imperyo ng Stalfa. Matapos marinig ang titulong ito, napagtanto ni Takero na ang taong tinutukoy niya ay ang parehong tao. At biglang, nagsalita si Clay mula sa mesa sa tabi ng kanilang mesa. Nagulat si Takero na nandito na pala ang Lizardman, ngunit ipinaalala ni Clay sa kanya na umalis siya sa Belcam nang walang kahit isang salita. Nahihiyang sinabi ni Takero na ipinaalam niya sa guild, ngunit paulit-ulit siyang kinukutya ni Clay dahil hindi niya ito pinayagan ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya si Takero kung saan ito pupunta, kaya ipinaliwanag niya na magmimina siya ng ilang mineral sa minahan ng Ruhay. Nagulat si Clay na ang isang mababang ranggong adventurer na tulad niya ay gumagawa ng isang mapanganib na misyon. Ngunit naisip ni Takero na sulit ang lahat kung makakakuha siya ng magagandang gunting mula sa isang dalubhasang panday. Ang kanyang mababang pamantayan ay nagpatahimik kay Clay, at nagpasya siyang sumama kay Takero sa kanyang misyon. Nagulat, tinanong ni Brolite si Clay kung gusto ba niyang maging bodyguard niya tulad niya, na siyang nagpa-curious sa kanya. Matapos malaman na kinuha ni Takero ang babaeng elf bilang bodyguard, pumayag si Clay na maging katrabaho niya sa kanilang paglalakbay. Habang nakipag-appearan ang mga kakaibang misfits, naisip ni Takero na pagsisisihan niya ang pagsama sa kanila. Kinabukasan, lahat sila ay nagtungo sa lungsod ng kaharian ng mga dwarf. Nang makita ng bantay sa hangganan si Clay, pinapasok niya ang grupo, na nagulat na sila ay binibigyan ng espesyal na pagtrato. Ipinahayag ni Clay na may kilala siyang mabuting kaibigan sa kaharian at inakay sila ng bantay papasok sa isang silong. Nang bumukas ang hagdan, nagulat ang lahat nang makita ang isang napakalaking lungsod sa ilalim ng lupa. Samantala, sinabi ng bantay kay Clay na hinahanap siya ng hari ng mga dwarf, na ikinagulat ni Takero. Nagkunwari si Clay na hindi siya related sa mga dwarf,
ngunit sinabi ng bantay sa kanila na siya ang naging bayani nila matapos iligtas ang kanilang lahi mula sa Thunder King na si Zengom. Lumalabas na noong nakaraan, ang mga dwarf ay napakahina at isang masamang demonyo ang namumuno sa kanila. Nang dumaan si Clay sa kanilang kaharian, natakot ang demonyo sa kanya at tumakbo palayo, na naging dahilan upang siya ay maging bayani ng mga dwarf. Di nagtagal, dinala ng bantay ang lahat sa palasyo ng hari, kung saan sinimulan ni Clay na kasuhan ang hari dahil sa pagbibigay sa kanya ng labis na atensyon. Nang mapansin ni Brolight kung gaano kalapit si Clay sa hari, nagpakilala si Takero. Sinabihan siya ng hari na hilingin na lang kung ano ang gusto niya nang walang anumang formalidad. Kaya, ipinakita niya rito ang isang liham ng rekomendasyon mula kay Grouthouse. Nang makilala ng hari si Grouthouse, humingi ng pahintulot si Takero na galugarin ang mga minahan ng Ruhay. Binalaan siya ng hari na ang mga minahan ay naging isang mainit na lugar para sa mga demonyo, ngunit sinabi ni Takero na handa na siya. Nagulat ang hari, ngunit tiniyak sa kanya ni Clay na babantayan niya ng maayos si Takero, at paprotektahan din siya ni Brolight gamit ang kanyang lakas. Dahil sa garantiya ni Clay, nagpa siya ang hari na aprubahan ang kanyang kahilingan at inutusan ang kanyang grupo na tuklasin ang katotohanan sa likod ng paglitaw ng demonyo sa mga minahan. Habang sumasang-ayon si Clay sa kahilingan ng hari, nalito si Takero na sila ay pinapunta sa isang misyon upang tuklasin ang mga misteryo para sa kanya. Sa kasamaang palad, napilitan siyang sumama sa quest, at tumungo sila sa pasukan ng mga minahan. Malugod na tinanggap ng receptionist ng Dwarf Guild na si Zambo ang lahat at ipinaliwanag na gagabayan niya sila sa mga tunnel ng minahan. Matapos niyang buksan ang gate papunta sa mga minahan, napansin ni Brolight na madilim na. Kaya, nagcast si Takero ng light spell para maliwanagan ang lugar. Pagkatapos ay kinopya niya ang mapa na nakuha niya kay Zambo, na ikinagulat ng lahat sa kanyang maraming nalalaman na kasanayan. Dahil sa tuwa na makuha ang dekalidad na ore, ginamit ni Takero ang kanyang kakayahang maghanap, ngunit isang kumpol lamang ng krudong iron ore ang nakita niya sa malapit. Bigla, inalerto ni B si Takero tungkol sa isang kalapit na halimaw, at gumamit siya ng detection spell para hanapin ito. Nang makita ni Takero ang isang pares ng kumikinang na mga mata sa dilim, naghanda ang lahat para sa labanan. Nang gumapang palabas ang isang kayig ng mga demonyong gagamba, sinaksak ni Clay ang una gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos ay pinahinto ni Takero ang isa pa gamit ang isang slow motion spell, na nagbigay kay Brolight ng pagkakataong punit-punitin ito. Matapos talunin ang gagamba, nagsimula siyang tumalon-talon sa tuwa. Bago pa sila tumungo papasok sa mga minahan nang sa wakas ay makarating sila sa mas mababang antas, may nakita si Takero na ilang mineral ng Ildre sa malapit, ngunit huminto siya sa paglalakad nang mapadpad siya sa isang dead end. Matapos mapagtanto na ang mineral ay nakatago sa likod ng mga pader, humingi ng permiso si Takero kay Zambo na maghukay. Sa harap ng lahat, pinasabog ni Takero ang buong pader gamit ang isang grupo ng mga bolang apoy, na nagbunyag ng isang kumpol ng mataas na kalidad na mineral ng Ildre ore. Nadismaya siya na hindi ito ang Ildre na gusto niya, ngunit sinigawan siya ni Zambo, itinuro na mas mahalaga pa ang Ildrite kaysa sa Ildre. Matapos i-scan ang mga mineral, nalaman ni Takero na nasa A-rank material ang mga ito at nagtaka kung ang monad environment ng mga minahan ay perpekto para sa pag-aalaga sa kanila. Bigla, binalaan ni B si Takero, kaya't naging seryoso siya, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang marinig ang ilang malalakas na yabag na papalapit sa kanila, napagtanto ni Zambo na natagpuan na sila ng mga demonyo. Habang papalapit ang demonyo, sinabihan ni Takero sina Brolight at Clay na umatras at lumakad palapit sa demonyo. Nang sa wakas ay ipinakita ng nilalang ang kanyang mukhang alimango, nasasabik sina Takero at B na muling matikman ang masarap na pagkaing dagat. Diyan nagtatapos ang episode 5. Mag-like at mag-comment kung gusto mo ng kasunod nito. Salamat sa panunood.